Nga, hanggang nandyan yung malabons nyo, tell them how much you care and you love them. Saka hindi lang yung pag nawala na sila sa karal, ay sabihin, mahal natin sila. Hindi kami ma-words na pamilya. Pero siguro naman napadama ko yung kay Kuya kasi lahat ng naman isang request lang naman niya. Oo, wala po. Mahal naman ko yan. Kasi again, nakamagtanggol ko yan eh. Na-witness niya pati first heartbreak ko. Sabi niya gano'n, ano gusto mo? Kaan na. Next pa niya siya. Sabi niya, nakahan po yung bunso mo. Doon pa lang, touch na ako kasi tinanggap niya ako eh. Ayun lang. Maraming salamat. Amen. Thank you, sir. Palagay ko, hindi na kaya ni Tito Sir na magtawag dito, kaya ako na lang ulit. Ito, tawag ko si ate. Ate, ikaw na lang. Kasi hindi ko kilala eh. Ate, ikaw. Mga friend. Nga sila ni Sir na, sige, kasi asa ko, hindi kita bibigyan ng pera. Sabi ko gano'n, bahala ka kung ayaw mo. Kasi gusto ko doon na admit siya. Para alam ko na, sure ako na, kung ano man, nasa ospital ka. Yun. Tapos, kasi wala namang magpa-cross-matching kasi diba, bago ibigay sa yung dugo, cross-matching ng blood type mo if it is compatible with the donor blood. Wala magka-outpatient basis no na ospital. Kasi nga naman, pag may nangyari sa'yo, sinong sasagot? Diba, baka mamaya, bago na i-transfuse sa'yo yung dugo, napanis na during transit, or mali ang pagkakatusok, o mali ang nangyari, o ma-overload ka. So, dapat inpatient basis yan. Okay, so, na-admit nga na dala nga siya sa Metro, Marikina. So, ginawa siya outpatient basis with the approval of the doctor niya. Okay, pero admitted siya, ganyan, OPD. Tapos, yun nga, na-transfuse naman, nakauwi, pero after several hours nga, symptoms ng difficulty of breathing, and yan, na siya vomiting. So, binalik sa another hospital doon na ang initial diagnosis or impression is acute coronary syndrome, which means parang MI, ang tingin nila, na nag-MI na siya. So, tinawagan kami yung nurse and family nila at sabi na, punta kayo dito, okay, kausap ko yung doctor, sabi ng doctor niya, tingin ko, coronary syndrome, so needs to be transferred to another bigger hospital na ICU level. So sabi ko, okay, ICU level, coronary syndrome, so siyempre punta ko, Philippine Heart Center. Yan, sabi ko, sigurado guys, hindi naman ako ng Philippine Heart Center, sabi ko, mabubuhay ka sa Philippine Heart Center kung pag-uusapan mo talaga, MI, yan, cardiac diseases, mabubuhay ka yan, ER level ba lang buhay ka. Kung talagang dapat kapag kumaga, kung hindi mo pa panahon, mabubuhay ka talaga. So, coordinated, so he was brought to the Philippine Heart Center. Nung dinat namin siya sa isang hospital yung sa Marikina, yung St. Vincent, sabi ko sa kanya, ate, kanina ko pa kayo iniintay. Sabi niya, gano'n. So, kinausap ko na yung doctor, tapos nilapitan ko, sabi niya sa akin, kanina ko pa kayo iniintay. Sabi ko sa'yo dapat nagpa-admit ka. Sabi niya, hindi bale sa susunod. Parang, sa loob-loob, sana may susunod. Hindi ko na sinabi sa kanya, kasi alam ko, may symptoms siyang difficult of breathing, pwede nagpo-congest, pwede nag-MI, na anytime, pwede. Pwede siyang mag-give. Ayan, pwedeng gano'n. So, eventually, na dala nga sa heart center. Ayun, sinabi ko nga, nagawa naman sa heart center ng lahat. Kasi sabi ko, best na yon. Nakaka-revive sila ng patient, sabi ko before, na-revive nila yung ilang taon na nauna na patpati ng matanda, na si Taba, ang laki-laki ng katawan, yung patpati, nabuhay pa. Nakaalis na kami doon, buhay pa yung matanda. Si Taba, hindi na. Tapos yung isa namin kaliwa naman is ano siya, teenager na pangit na din, na prime up na yung
yung relatives na hindi na po nagsusurvive, hindi na nagre-respond sa medicine. So, continue meds lang hanggang maubos, gano'n. So, i-prepare nyo na po yung sarili nyo. So, siya, hindi rin nag-arrest, buhay pa. Si LG nag-arrest na. Merong isa doon na 30 minutes to 1 hour lang sa ER, so nag-arrest siya. 54-year-old, hindi na na-revive. So, nakita ko doon talaga kung may purpose ang Lord pa sa buhay mo, it's not the age, na bata ka ba, matanda ka, mataba ka, payat ka, kundi dun sa tapos na yung purpose mo sa life. Yun. Kaya, ayun, hindi dapat mag-guilty si Sir, hindi na ako mag-guilty kasi sabi ko, kung bang pinilit ko siya, nakinaladkat ko siya from Marikina, dinala ko na lang sa San Lazaro, mabubuhay siya. Sabi ko, baka naman doon, wala kami ma-provide na dialysis. Kami ay infectious disease sa hospital. Diba, may dugong ako, pero baka wala naman ako pang dialysis. Tapos cardio, baka hindi namin siya ma-resuscitate dahil syempre heart center ang talagang master yon. Diba? Kung infectious yan, takbo yun sa San Lazaro. Yun. So, sabi ko talagang hindi yun sa isip ko, hindi, kumbaga may purpose ang Lord, kaya din siguro talagang pinilit ni LG na, hindi, dito ako. Diba? Dito ako magpapa-admit. Decision niya yun. Diba? Tapos yung nangyari na, yan, na-admit naman siya eventually sa heart center. So, ayun po, si Elgin sa amin, ayan, mabait, madaling kausap, yan, tama si Sena. Drive mo naman ako anytime, yan. Pagka wala po si Pastor, so siya yan, madaling kausap. Kahit saan, nakakarating kami sa Batangas, sa Bulacan, yan. Kahit na pagod siya sa trabaho, kasi night shift, madaling kalad ka rin, sabi ko nga, kalad ka rin yan, madali siya kausap. So, doon ko po siya ma-remember lagi, si Elgin. Saka, ano siya, bubbly yung personality niya. Hindi siya, hindi mo makikita na downcast siya. Oo. Kumbaga lagi siyang bubbly. Ma-PR, sabi namin, parang nga, Casanova, hindi lang sa Casanova yung kilala eh. Parang lahat ng streets, dun sa Kulya, kilala yan. So, kahit sa basketball, magaling siya yan. So, doon po namin siya maalala lagi na hindi nagtatapos yung buhay niya dito. So, nagsama yung buong pamilya ng Bitol, na Serna, Rino, Halaman, na nagkakilala tayo. Tapos, isi-celebrate natin yung buhay ni Elgin. So, yun po. So, ayun sa akin si Elgin Jr. Araw na kapatid po namin, si Elgin. Si Elgin po, igulo po yan, maliit po kami. Siya po nagturo sa akin na basketball, mag-drive, saka kung ano po may problema po, kailangan lagi po doon si LG para gabayan ako at ito po, nalaman ko na nagda-dialysis na siya kasi po, nagtatrabaho ko po sa abroad. Nung nalaman ko po na nagda-dialysis na siya, marami po sana ang plano para sa kanya. Gusto ko po siya magpag-uwi na samahan sa pagda-dialysis niya habang nandito po ako. Mamimiss ko po ako aking kapatid. Salamat. Meron akong gusto mag-share. Mag-share kung paano nila kilala si Yung mga pamangkin ko, from the pamangkin daw. baka gusto niya. Like Zoe, Liza. Galing na. Pero si Kuya Jong. Last na yun, Jasper, Ate Eliza, you're the ate. Yeah, you're the ate. Ayaw mo yan, Liza. You're the ate, come on. You speak on behalf of your cousins. Sabi mo si Kuya Jong. Kuya Jong. Asa ba? Kaya sabi ko pabanggit niya. Ate, Kuya Jong after. Ayaw mo yan, ayaw mo yan.
Our first Miss, Eliza Marie Ribo. Nung bata ako, lagi sila Tito Ba, sila Tito Reggie yung kalaro ko. Ang parang kahit minsan nagtatrabaho si Tito Ba, lalapit ako kasi gusto ko makipaglaro, tapos natigil siya. Tapos habol-habulin niya pa ako sa kwarto. Nung bata ako, ang taas ng tilo kay Tito Ba kasi parang lagi siyang masaya, lagi siyang di makipaglaro. Tapos kahit makulit ako, kahit may trabaho siya, pupunta niya pa rin ako. Tapos, ang bonding lagi namin ni Tito Ba is yung mga laruan niya na nakita niyang gustong-gusto yung PSP. Nakita niyang gustong-gusto ko yung PSP niya dati. Kaya parang, dahil sa gusto mo ba? Sabi ko, oo. May pinigay niya na lang sa akin. Wala. So parang naging bonding na namin ni Tito na tuturuan niya ako mag-PSP kahit hindi ako marunong. Ang gagawin niya, i-level up niya yung mga characters para laruin ko lang na wala akong problema. Hindi ko man lang lagi nakakausap si Tito nung tumanda ako, pero alam ko talaga na andun siya para sa akin kasi sinusundo niya ako pag late ako uuwi. Nahatid niya ako sa school kahit galing ko siya sa work. So, parang mahirap imagine na parang hindi na mangyayari yun. Kaya, ayun, napakabait ni Tito para sa mga pamangkin niya. Kailangan ko siya na-appreciate. Kailangan sa ako. Ay, grabe ka. Grabe ka. Ano yung Facebook Live? Record lang. Ayoko sa ito. Nag-camera. Smile to the camera. Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Leila. Minsan po si LB. Ako lang ako. Sa mga bilisay. Kuya Jay. Jay Rosino. Sige na.